Kung kaya nilang iparamdam na wala kaming lugar sa mesa nila, kaya ko ring lapitan ng mama ng boyfriend ko at iparamdam sa kanya kung gaano kabigat at bastos ang ginawa niya. Pinaramdam ng family ng boyfriend ko na hindi ako belong sa table nila. Kaya nilapitan ko ang mama niya at binulong na kung hindi niya kayang tanggalin ang necklace na bigay ko, ako na mismo ang huhugot sa leeg niya. Hi, I'm Venture. Call me Denise, 29 years old. Single mom ako at may isang anak na lalaki. Hindi na ako naghahanap ng fairy tale. Ang gusto ko lang, someone who will accept me and my child. When I met my boyfriend Theodore, akala ko finally, may lalaking magmamahal na sa akin ng buo kasama ang anak ko. Nakilala ko ang parents niya at wala naman silang sinasabi na masama about sa akin. Pero hindi naman ako bulag. Ramdam ko na from the start ng relationship namin, hindi ako ganun kagusto ng mama niya. Dentist ang mama niya, very composed at very particular. Yung dad naman niya, retired army, tahimik pero intimidating. And me, isa lang akong single mom, may responsibilidad, hindi ideal sa standards nila. Pero pinili ako ni Theodore at alam kong mahal niya ako. Sapat na yon para sa akin. Last week, in-invite ako ng boyfriend ko na dumalo sa anniversary dinner ng parents niya. Nag-book sila ng dinner buffet sa isang hotel. Timing naman na may work ako that day. So I told them na malilate ako dahil sa overtime at susundiin ko pa ang anak ko. But I made it clear na pupunta kami. Hindi naman ako a-attend na walang dala. Nag-order ako ng oolong tea 5 days before the event. Fresh from China pa yon dahil favorite tea ng mama niya. Small effort para sa kanila. Halos 1 hour ang biyahe namin papunta sa hotel. Ramdam ko pa na gutom na ang anak ko. Pero tiniis niya dahil sinabi kong kakain na lang kami sa hotel. After 1 hour na pagdadrive ko, nakarating rin kami sa wakas. Nag-ask pa ako sa isang staff kung saan banda ang buffet nila. Nakita ko silang masaya, tumatawa, complete family at kumakain na. 25 persons silang lahat sa buffet kaya medyo kinabahan ako. Lumapit ako sa table nila pero wala nang upuan, not even one. Walang naka-reserve na upuan para sa amin. May extra chairs sa kabilang table pero no one even tried. Walang kumilos para kumuha ng upuan. I look at Theodore. Hindi man lang siya tumayo at hindi nagsalita. Tinitigan niya lang ako like I was a stranger. Then his mom said, Oh, you're here! Pwede ka munang maghintay, baka may patapos ng kumain. Sandali lang naman yan. Kaya mo naman siguro maghintay, di ba? Maghintay? For what? For permission? Napatingin ako sa anak ko at alam kong pagod na at gutom na for sure. Wala man lang nag-effort na kausapin ang staff para kumuha ng extra chair na siya namang pinakasimpleng paraan para makaupo kami. 10 minutes kaming nakatayo kaya lumapit na ako sa mama niya. Bahagyang yumuko at bumulong. Ganito ka pala kalupit. Okay sana kung ako lang but I brought my child, iba na yun. Kung ganyanan lang din, pakitanggal yung necklace na suot-suot mo. Binigay ko yan sa'yo last birthday mo, worth 30k yan, alam mo ba yun? If you don't want to, I can take it off myself. Ako mismo ang huhugot sa leeg mo. Nakangiti ako pero ramdam niyang seryoso ako. Kitang-kita ko sa mukha niya na nayanig siya. Hindi siya makakain ng maayos. Then I said, medyo rinig na ng iba. Sayang yung gift ko sa inyo na olong tea. But it's okay. Mas okay na to kaysa makisalo sa mga taong kayang i-disrespect ang isang nanay at ang anak niya. Sa 25 persons na bisita nila, walang nagtangkang ipagtanggol ako. So ako na mismo ang lalaban para sa sarili ko at ang anak ko. Bigla niyang tinanggal yung necklace at inabot sa akin ng padabog. I took it calm at no reaction. Then I look at Theodore. Wala ka palang kwentang lalaki. Hindi kami aso para paghintayin kung kailan nyo kami gustong pansinin. We are not an option. Napakagago mo rin, no? In-invite mo ko dito para paghintayin. Wala siyang sinabi, not a single word. Habang nakatingin siya, hinampas ko sa mukha yung bag ko na hawak. Malakas para maramdaman niya ang kawalang respeto na pinakita niya sa akin. Then I held my son's hand. Let's go anak. We went to another restaurant. Doon na lang kami kumain. Kaming dalawa lang. Simple dinner kasi gutom na talaga yung anak ko. Habang kumakain kami, naiisip ko pa rin yung nangyari. Sobrang galit na galit ako sa boyfriend ko kasi wala siyang ginawa para ipaglaban at protektahan kami. At may gana pa siyang suyuin ako after. Kinabukasan nun, dinalaw kami ni Theodore na may dalang flowers at laruan. Like nothing happened. Tumingin ako sa kanya at sinabing, Go home! Pinili mong manahimik habang dinidisrespect kami kagabi, ngayon piliin mong tanggapin na wala ka nang babalikan.
We deserve better than your silence. We're done making space for someone who never made space for us. Keep your flowers, keep your sorry. We're no longer the people you can come back to. Subukan mong lumapit ulit, ipapablotter kita. You don't get to ignore us in public then show up like a hero the next day. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa sasakyan niya. Hindi mahirap ipaglaban ang taong mahal mo. It only becomes hard when you don't really choose them. Kami yung leksyon na hindi niya kayang panindigan, kaya habang buhay niyang dadalhin. At ako yung babaeng iiwan mo at pagsisisihan mo habang buhay kung bakit hindi mo pinili.